Ngayon pero, kaarawan ni Miss Chin. Kailangang maayos ang dekorasyon para masiyahan si Miss Chin. Miss Chin, naayos na ayon sa utos ninyo na decorate na. Pagbabayad ng venue ayon sa inyong utos. Bibigyan ng 50% diskwento. Salamat sa pagsusumikap, Butler Zhang. Miss Chin ang kasama ninyo. Malapit nang makuha ang financing mula sa Sinyu Group. Dapat ibalik at ipakilala sa amin, di ba? Ngayon, ito ang huling araw ng aming 2 taong kasunduan. Pagkatapos ng araw na ito, dadalhin ko siya pa uwi. Tatay, anong ginagawa mo? Chin Yujing. Pinalaki. Kitang marangal. At may mataas na katayuan. Pinalaki ko, Miss ng Shinyu Group. Si Yezesu ay binigyan ka ng ganyang bagay. At niloko ka niya at inalayas. Tatay, si Aze ay nasaktan na dati ng mayayaman. Wala siyang ideya sa totoong pagkakakilanlan ko. Ikaw? Tatay, huwag ka nang magalit. Kahit mahirap siya na yun, naniniwala ako sa kanyang kakayahan. Tatay, pabayaan mo akong magdesisyon minsan lang. Okay lang ba? 2 taon. Anong? 2 taong panahon para umangat siya sa sarili niyang pagsisikap. Bibigyan ko siya ng isang pagkakataon. Salamat, Papa. Ito ay pag-aari ng Shinyu Group, ang hotel na ito. Kung hindi dahil kay Miss Chow, hindi kami magkakaroon ng pagkakataong ganito. Makitang buhay sa ganitong level. May narinig ako ang renta lang ng venue na ito, isang gabi ay ilang milyong piso. Talagang pinaghirapan ni Ye Zexu ito. Mga kasama, ngayon ay kaarawan ni Chow Wanyin. Karapat-dapat si Wanyin sa lahat ang pinakamahusay. Ito ang pinakamataas na alahas ng kumpanya namin. Ang pinakamataas na jewelry. Hindi pa ito inilalabas sa publiko. Wanyin, maligayang kaarawan. Ang the necklace na ito ay sobrang bagay sa'yo. Azen, alala mo pa ba? Paborito ko ang pearl. Halika, subukan mo. Kiss. Anong ginagawa ninyo? Nandito ka na. Kayo, kanina. Ano ang ginagawa? Mukhang ngayong araw, kaarawan din ito ni Chin. Ito? Si Chin ang girlfriend ni Yezeshu. Pero nagkapareho raw ang kaarawan niya at ni Chow Wanyin. Siyempre, mas importante si Miss Chow. Mukhang ganun. Mukhang hindi ako dapat dumating. Asensya na, Miss Chin. Ikaw ba ngayon ang girlfriend ni Aze? Ngayon? Bago pa ba kayo magkakilala? Ako at si Aze. Lahat yon ay nakalaan na. Kanina kasi kaarawan ko ngayon. Gustong gusto ko yung regalo ni Aze. Na-excite lang ako. Wanyin, hindi mo na kailangan sabihin. Hindi magbibilang si Chin. Ye Zexu. Ito ang bagong disenyo ko para sa kumpanya. Ba ito ang disenyo ni Miss Chin? Gustong gusto ko. Alam ni Azi, matagal ko nang gustong gusto ang pearl jewelry. Pearl. Chin, pwede mo bang palitan ang tema ng disenyo gawing pearl? Pero nung una, Ang pearl ay mahalaga, mas nagpapaganda sa nagsusuot. siege. Sige, gawing pearl na lang. Ang talagang mas bagay sa pearl ay siya. Chin Yu Chang. Ikaw ba? Karapat-dapat ka bang tumayo sa tabi ni Aze? Kung ayaw ni Miss Chin, mas mabuti na wag na. Ang pearl necklace ni Wanyin simula hanggang matapos ay espesyal na idinisenyo para sa'yo. Hindi talaga balak ipagbenta. Dumating ka at inistorbo mo agad. Walang lugar. Tapos, na ba yung gulo mo? Ang boyfriend ko sa harap ko humalik sa ibang babae at ibinigay pa ang disenyo ko bilang regalo sa iba. Sinasabi mong ako ang nagdudulot ng gulo. Kami ni Wanyin ay open na magkasama. Huwag kang masyadong petty. Na-over ako sandali. Napadala ako ng damdamin. Karapat-dapat magalit si Miss Chin. Chin Mag, sorry ka kay Wanyin. Pinapagawa mo sa akin, mag-sorry ka sa kanya. Sige na, Aze.
Walang kasalanan si Miss Chin. Ako ang may sala. Hindi kita dapat sinama dito sa birthday ko. Chin, humingi ka ng tawad. Sige na, Yazeshu. Babe si Chin. Humupa na ang galit. Oo, si Chin ay naiinis. Ibig sabihin, mahal ni Chin si Ye Jo Chu. Sige, mag-toast ka kay Chow Wan-yin. Itong bagay, tapos na yan. Yejeshu, pinapangarap mo lang. Tama na. Ako ang nakapagpalungkot sa lahat. Uwi na ako. Magpatuloy kayo sa pagdiriwang. Chow Wan-yin, birthday mo ngayon. Kung aalis ka, anong ipagdiriwang namin? Lalo na ang lugar na ito. Inupahan ito para sa iyong danggal. Bakit hindi ko alam? Miss Chow, may ganitong kakayahan? Na kaya inupahan to? Chin, tigilan mo na ba? Wan-yin ang miss ng Chow family. Hindi siya pwede. Kaya-kaya mo ba? Chow Wan-yin, anak ng Chow Group. Ye Tzu-chu. Hindi ka ba nasaktan na nang mayaman dati? Hindi ka ba susuko sa kapangyarihan? Grabe, binuksan mo ang mata ko. Naalala mo pa ba dati mong sinabi sa akin? Chin, salamat ha. Alam kong natanggap mo na ang offer mula sa Shinyu Group bilang jewelry designer. Pero pinili mo pa ring simulan ito kasama ko. Ang boyfriend ko may kakayahan at ambisyon. Bubuhayin niya ang kumpanya na makakasabay sa Shinyu Group balang araw. Pangako, gagawin ko yon. Chin, naranasan kong minura at saktan ng mga mayaman tinalikuran at pinahiya. Hindi ko hahayaan na maranasan mo yon. Hindi ka na magiging maliit sa harap nila. Hindi ka magiging pangalawa. Si. Sabi mo, hindi mo ako papababain. Pero ngayon, pinahiya mo ako ng harapan. Chin, hindi na tayo mga bagong graduate. Lumaki si Wan-yin na nakayaman at inalagaan. Iba siya sa atin. Kahit saan siya pumunta, hindi siya nagdanas ng ganitong kahihiyan at saka. Ginawa ko ang birthday niya para sa ikabubuti ng kumpanya. Para rin ito sa mas mabuting kinabukasan natin. Ang kinabukasang ibinibigay mo, hindi ko kayang tanggapin. Iginagayang mo na lang sa sarili mo. Ano ibig mong sabihin yan? Maghihiwalay tayo. Anong sabi mo? Sabi ko, maghihiwalay tayo. Miss Chin, dahil ba sa akin kaya ka naghiwalay kay Ye Jo-chu? Anong nilalaro mo? Hindi mo ba hinihintay na sabihin ko yan? Hindi naman, Yazechu. Walang balak akong sirain ang relasyon mo kay Miss Chin. Noon, pilit kayo pinaghiwalay ng mga magulang ko. Nasaktan kita noon. Pinutol ko na yung isip na yon. Ganun ba? Ikaw pala ang taong sumaktan sa kaniya. Kaya pala. Chin Yucheng, naisip mo na ba ng mabuti? Pagkatapos mo magtapos, nagtrabaho ka na sa Yi Group. Lumayas ka rito. Wala namang ibang mas magandang lugar na tatanggap sa'yo, di ba? Oo nga pala. Ang kalagayan ng pamilya mo hindi naman sigurong napakaganda, di ba? Pinabanta mo ba ako? Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Sa tulong ni Wan-yin, malapit nang makuha ng Yi Group ang financing mula sa Shinyu Group. Pagkatapos, kung ako ang magsasabi, baka wala ng kumpanyang katanggap sa'yo. Wala siguro ni isang kumpanya ang huhubugin sa'yo pag sinabi ko. Ito ang utang ko kay Aze. Dahil sa nangyari noon, pasensya na talaga. Miss Chin, wala akong intensyong agawin si Azi sa'yo. Gusto ko lang itama ang pananakit na ginawa noon kay Azi. May collaboration ang Chow Group at Shinyu Group. Gusto ko lang tulungan si Aze. Tulungan siya. Ang financing ng Shinyu Group. Sigurado ka na ikaw ang tumulong sa kanya. Siyempre, Mukha talagang may kakayahan si Miss Chow. Kaya yung venue fee ngayon, bayaran na rin ni Miss Chow. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hoy, Butler Zhang. Pakiusap. Lumapit ka rito. I settle ang bill. Butler Zhao. Anong nangyari? Sinabihan ako ni Miss Chow na magbayad. Pero dati, sinabi ni Miss Chow sa akin na hindi ganyan. Hindi tama. Siguro may nangyari kay Miss. Kailangan kong pumunta agad. Mr. G. O baka kayo naman. Sasamahan ko kayo. Ano? Sakto. Dadaan lang ako para mabigay ng regalo sa kanya. Tamang-tama, gusto ko siyang makita. Chin Yu Zhang. Hayaan mo akong makita siya. Yung lalaking pinili mo. Gaano nga ba kagaling siya? Chin Yuxiang, ano ang mangyayari sa'yo na yon? Bakit bigla kang naging walang hiya? dahil ba, Miss Chow rin pala birthday ngayon? Dati hindi siya nagdiriwang dito. Hindi siya sanay sa ganitong lugar.
Medyo naiinis na siya. Pwede naman tayong magdiwang ng magkasama. Chin Yujung, bakit naging materialista ka na? Si Wan Yin ang miss ng pamilyang Chow dahil sa kanya napili ang venue ngayong araw. Inalagaan yon dahil sa kanyang dangal. Kaya yon ang napili naming lugar. Anong posisyon meron ka ay siyang nararapat sa buhay mo. Mag-sorry ka kay Wan Yin. At tungkol sa paghihiwalay, kung mapapakumbaba ka ngayon, di ko napapansinin. Bakit di ko alam na ganito kataas ang halaga? Nang dangal ng isang Chow na misis, ganun pala kamahal ang mukha ng isang Chow. Ji Shenyang. Kailan siya umuwi? Ji Xunyang, Mr. G, kilala ninyo ako? Butler Zhang. Lahat kayo rito. Anong nangyayari? Pasyensya na po sa lahat. Ang venue na ito, inireserba ni Mr. G ngayong gabi. Kailangang linisin ang lugar. Ano? Mayon tong venue na to, malinaw namang kami ang nag-book. Mr. G, nagkakamali po ba kayo? Kilala ninyo siya? Butler Zhang. Ayokong makita ang mga tao rito. Paalisin ninyo sila agad. Hey, Mr. G Kahit, gaano kaaman ka man hindi mo pwedeng gawin ang lahat ng gusto mo. Makikita ninyo naman ang venue ngayon. Ay kami ang nag-book. Talaga ba? Bakit hindi sinabi ni Butler Zhang sa akin na naireserba na ito para sa inyo? Na naireserba ito para sa inyo? Mr. G, makikita ninyo ngayon ay kaarawan ng anak ng Chow Group. Inayos na namin ang venue. Ang lugar na ito, hindi ito inayos para sa inyo. Ye Zheshu. Sinasabi niyo kayo ang nag-set nito? Deposit ba ito? Naibigay na ba? Bago i-book ang venue, sinabi sa akin ng taong responsabale, hindi kailangan ng deposito. Si Butler Zhang ang in charge dito. Ito ay hotel ng Xinyu Group. Isang private customized birthday banquet. May kaso ba na pumupunta at nagre-reserve ng walang deposito? Hindi pa nangyayari yan. Lagi namin ginagawa. Unang magbayad ng deposito para maging valid ang reserbasyon at babayaran ang balance pagkatapos ng event. Hindi pwede. Pero sinasabi naman dati ng in charge, hindi siya ganun na nagsabi sa akin. Madaling ayusin yan. Ang venue na ito, ako na ang nakabook. Bayaran mo lang ang presyo sa akin. Ibibigay ko sa'yo. Sige. Magkano? Ako na ang magbabayad. Ang venue fee nito, 1,000,000 piso. Pero naaksaya mo ang oras ko. 1 minuto, 1,000,000. 9 minuto naman ang naaksaya, kaya 9,000,000. Kabuuan, 10,000,000. Kung ibibigay mo ang pera ngayon, ibibigay ko sa iyo ang venue. Ano? 10,000,000. Mr. G, 10,000,000. Hindi ba sobra ang panalamang ito? Mr. G, ang laki naman ng hinihingi ninyo. Bago ako mag-book, sinabi ng manager sa akin na pwede daw tayong makakuha ng 50% discount. Pinalaloko nyo naman kami. 50%? Bakit hindi ko naman narinig yan? May discount ba talaga dito? Wala nang maapektuhang usapan noon. Hindi kayo nagbayad ng deposit, kaya hindi pa nakalaan ang venue. Nasa kamay ko na ang venue ngayon. Ito ang presyo. Mr. G, pwede po bang tingnan nyo naman ang dangal ko? Ibigay nyo po ang venue sa amin dalawa. Ang dangal ninyo... Ang dangal ninyo... Ang nagal ninyo ba? Nagkakahalaga ng 10,000,000? Hindi ko alam na ganun kamahal ang dangal ninyo. Na napakamahal pala ng dangal ninyo. Ngunit... Mr. G, ikaw. Pero ang the necklace na yan, mukhang medyo mahal yon. Chin Yujung. Akala ko sinasabi mo lang, pero palihim mo na pala ginawa sa akin. Nakasama mo na pala si Mr. G, ha? Miss Chin, hindi mo pwedeng dahil binigay ni Ye Zhesu ang the necklace bilang regalo sa kaarawan. Ayaw mong pigilan si Mr. G na tratuhin ako ng ganito? Ayos. Chin Yujung. So, naging ganito ka na pala. Materialista ka na. Niloko mo na ako noon pa. Ye Zheshu. Sino ba talaga ang unang nagtaksil? Alam mo naman yan sa puso mo. Madumi ang sinasabi mo. Sinusubukan kitang kausapin ng maayos. Hindi ka nakikinig, di ba? Miss Chin, titingnan mo lang ba habang sinasaktan si Ye Zhesu? Chin, alam ko na. Tama siya. Hindi ko dapat pinanood lang ito. Ang dapat pumalo sa'yo ay ako. Miss Chin, sobra na yan. Chin Yujung, parang baliw ka. Butler Zhang. Miss Chin, ano po ang inyong utos? Miss Chin,
So palihim ka na pala, nakatagpo na pala kay Mr. G. Ang venue fee na yon, delay fee, at bayad sa pinsala sa venue. Kalkulahin ninyo ito ng maayos para sa kanilang dalawa. Dalawa. Silang dalawa. Paano ibabayaran ang venue fee dito? Wala akong objection. Wan Yen, hindi ba ikaw at ang miss ng Shinyu Group ay magka-best friends? Ang venue ngayon, hindi ba dahil sa'yo kaya nireserba ito? Pakipakiusap para sa akin, please. Hindi ko alam na si Miss Chow at ang Miss ng Xingyu Group ay magkaibigan. Paano mo nalaman, Miss Chin, ang relasyon ko sa kanya? Hindi naman siya lumalabas sa madla. Chin Yuzong, huwag mong isipin na dahil kay Mr. G ay maaari kang magpadakila dito. Wan Yen, kontakin mo ang miss. Ipaliwanag ang nangyari dito. Pero nasa abroad ang Miss. Mahirap siyang kontakin. Hindi na kailangan kontakin ng aming miss. Ang compensation na yon, iaabot ko sa kanya. Isa-isang ipapaliwanag ko sa miss. Na yon ay isa sa ayos bas sa actual na pinsala. Sa pagitan ninyong dalawa, hindi bababa, 1,000,000. Na-transfer na ang pera. Ikaw? Paano naman? Hindi mo mabayaran? Eos. Ibigay mo kay Miss Chow ang the necklace na nasa leeg niya sa akin. Ang perang ito, ako nang magbabayad nito para sa'yo. Pero, ito ang ibinigay mo sa akin. Regalo ng kaarawan. Wan Yin, kapag nakuha ko na ang financing, bibigyan kita ng isa pa na mas magandang regalo. Aze, naniniwala ako sa'yo. Bakit ka tumatawa? Anong pinagtatawanan ko? Ayon sa estado mo, ganun din dapat ang buhay mo. Naisip mo na ba ng mabuti? Isang necklace. Sa palit ng venue fee na ito at pati na rin ang venue loss fee. Hindi ka talaga lugi sa transaksyong ito. Mr. G, iibigay ko si Chin Yu Chang sa'yo. Hindi ba sapat yon para pantustos ng perang ito? Walang kinikimbot sa pagitan ko at ni Miss Chin. Ang dumi ng bibig mo. Kung mag-aaral ka pa ng ganyan, itatawag ko na ang aking abogado para harapin ka. Sino? Kung hindi mo kayang bayaran, tatawag na ako ng pulisya. Heto, sa'yo na ang necklace. Sapat na ba ito? Ito na ang necklace para sa'yo. Para sa'yo na yan. Gawin mo na kung anong gusto mo. Akin yan. Kahit masira ito, hindi ko ibibigay sa iba. Chin Yu Jung, bakit mo sinira ang necklace na to? Dahil akin yan. Kung may lakas ng loob ka, kunin mo na. Chin Yu Zong, napakadismaya mo sa akin. Ginagawa mo to para lang palakasin si Mr. G, di ba? Yezeshu, mula ngayon, wala na tayong ugnayan. Chin Yu Jung, huwag kang magsisisi. Makakakuha na ako ng funding ng Shin Yu Group. Pag pilit mo akong bumalik, hindi na ako babalik. Talaga ba? Titingnan ko ng mabuti. Kaya mo bang makuha ang financing ng Shinyu Group? Sige na. Nabayaran na ang lahat. Mga hindi kasali, hindi ba dapat kayo umalis na? Umalis. Butler Jung, umalis na rin tayo. Miss Chow, mas mabuti pang kayo ni Mr. G ay mag-usap ng maayos. Una na ako. Ang venue na ito, hindi mo ba ito inarkila? Iniwan ko na sa'yo. Uwi na ako. Ate Jihe, niloko siya ng isang huwad na lalaki. Nakita ko pa. Nahiya siya at nagalit. Ikaw. Sawa na akong tumawa sa'yo. Umalis ka. Bumalik ka sa bahay ni Mr. G. Huwag kang magmadali. Nagbayad at nagtrabaho pa ako. Hindi mo man ako inimbitahan kahit kumain. Kulang pa ang pamilya ni Mr. G ng isang hapunan dahil sa'yo.
Noon, ginawa mo yan para sa lalaking basura na yon. Pinuntahan mo ako para i-terminate ang engagement. Nagbago na ang hilig ni Miss Chow. Hindi na niya gusto ang diamonds. Ngayon, mas gusto na niya ang mga ganitong bagay. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang kulang sa akin, Miss Chin, ay hindi pera. Ang binigay sa akin niya ay pag-ibig. Kahit pera ay ayaw ibigay sa'yo para gastusin, maaari pa rin niyang mahalin ka. Ji Xunyang, ikaw? Sige, hindi ako nakakaintindi. Ate Jiha. Dumating ako ngayon para lang sabihin sa'yo. Huwag mo nang banggitin ang tungkol sa aming engagement. Ang engagement namin, sabi-sabi lang nun. Hindi ito na final o naayos ng formal. Paalam. Tawanan mo lang ako kung gusto mo. Pero ako, si Chin Yu Chang, kayang magmahal at kayang bitawan. Kaya ba kitang palalabasin lang na iiwan mo siya ng ganon? Hindi kawawa. Ang Ye Group, tinulungan ko itong tumayo. Tao, pwede kong bitawan. Ngunit mga bagay kailangan kong kunin pabalik. Sobra na ito. Tatay. Sige. Nandito na si tatay. Sinabi na rin yun ni Butler Zeng kay tatay. Napalagay si Chin sa kahihiyan. Si Ye Zetsu, ang gunggong na yon. Sinayang niya ang damdamin ni Chin. Hindi niya mapapalampas ito ng tatay. Tatay. Gusto kong ako na mismo, Ano ang balak mong gawin? sabi niya. Chow Wanyin. Kaibigan siya ng Miss Chow ng Xinyu Group. Siya ang tumulong kunin ang financing para sa kanya. Ang financing banquet bukas. Gusto kong personal ko siyang salubungin. Si? Pumayag si tatay. Salamat, tatay. Pero, magdala ka ng kasama bukas. Katatapos lang tumawag si Ji Xunyang. Sama kayo bukas. Totoo ba? Ang saya! Aza, kakatapos lang sinabi ng Xinyu Group, ang financing banquet bukas. Sasabihin nilang personal kang sasalubungin ng Miss Chow. Ang saya, Wan Yin. Ikaw talagang mabuti sa akin, alam ko. Noon, dahil sa mga tiyuhin, kaya napilitan kang maghiwalay sa akin. Di ko inakala na sa maraming taon, palaging tinulungan mo ako ng palihim at tinulungan mo pa akong makuha ang financing mula sa Xinyu Group. Aze, noon, ako ang may kasalanan sa'yo. Dapat ko lang gawin ang mga ito. Gusto ko lang ang mabuti para sa'yo. Wan Yin. Sa totoo lang, kasalanan ko to ngayon. Gusto ko lang tumulong sa'yo. Siguro nakaka-misunderstanding lang si Miss Chin. Kaya ganito ang nangyari. Huwag mo nang banggitin siya. Wan Yin. Pag tumaas pa ang Yi Group, pahalagahan kita ng buong buo. Wan Yin. Kapag natapos na ang araw na ito, bibigyan kita ng kaligayahan. Aza. Shin Yujang. Bakit siya nandito? Siguro dahil kay Mr. G. Shin Yujang. Ito ay isang financing dinner. Umalis ka na sa Yi Group. Anong ginagawa mo rito? Miss Chin, bagaman nakasama ka na kay Mr. G, pero dapat marunong din tayong mahalin ang sarili. Kung ganito ka kumilos, hindi yata maganda. Sobra kang nagpapababa sa sarili. At narinig ko pa, ang Miss ng Xinyu Group, sikat na sinusuportahan ang pagiging independent ng babae. Kung malaman niya ng Miss Chow, baka mapalayas ka pa. Paano ninyo masasabing si Miss Chin ang sumama sa akin? Talaga ba? Hindi ba pwede na ako ang sumama kay Miss Chin? Mapalad ako na nakasama si Chin. Isang malaking biyaya yon para sa akin. Palagi kayong banggit ng Xinyu Group. Nakikilala niyo ba talaga ang Yu sa Xinyu Group? Aling Yu ba ang tinutukoy ninyo? Gusto niyong sabihin ba na ang Yu ng Xinyu Group ay si Chin Yujang? Bakit mo ako tinitingnan ng ganoon? Kilala tayo nung grad school pa. Naalala ko yung araw na yon. Kakabatak ko lang ng 800 metro. Nagkaroon ako ng low blood sugar. Nalisaw ako nang magising ako. Nandiyan ka at nagbabantay sa kama ko. Bakit mo binabanggit yan ngayon? Pagkaraan noon, unti-unti tayong nagkakilala.
Naghasama, naghaintindihan. Pinagsikapan mo. Matiwasay ka at seryoso. Kaya nahulog ako sa'yo. Sinabi mo sa akin noon na nasaktan ka na ng mayayaman. Sinabi mong hiigitan mo sila. Nagtiwala ako sa'yo. Ngunit hindi ko inakalang. Maya-maya lang. Magiging ikaw rin ang para umakyat. Nagagamit ng kahit anong paraan. Chin Yuzhang, kailangan ng pag-unlad ng kumpanya. Kulang ka sa pag-unawa. Masyado kang inosente. Miss Chin, nagpapasalamat ako. Salamat sa pagsama mo kay Azzy sa mga susunod na araw. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan para saktan mo siya. Sinaktan ko siya. Ang pinakakasisisihan kong ginawa ay ang pagtatago ng aking pagkakakilanlan. Ibinigay ko ang lahat para sa kanya. Pero hindi niya ito alam. Siguro mabuti rin naman. Kung hindi ko agad mong nalaman ang totoong pagkakakilanlan ko, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngayon, lumabas na ang tunay mong muka. Ano? Anong pagkakakilanlan? May sinabi kang tama. Ang Yu sa Xinyu Group ay galing kay Qin Yusheng. Imposible. Ye Zishu. Ang taong matagal na nagpatatag sa Ye Group ay ako. Ang financing ng Xinyu Group, iyon din ang ibinigay ko sa'yo. Ngunit na yon, ikaw. Ibigay. Imposible. Paano ka naman magiging ang miss ng Xinyu Group? Xiao Wanyin. Hindi mo ba sinabing ang miss ng Xinyu Group na kaibigan mo ba siya? Paano mo mapapatunayan na totoo ang sinasabi mo? Kung ako ang magpapatunay. Miss Chin, Chin Yuzhang. Talaga bang siya ang sa Xinyu Group ang miss? Tatay, bakit ka nandito? Hindi pa sinabi na ako ang bahala? Tito, nag-aalala lang siya para sa'yo. Kaya niya, inuman dito. Matagal mo nang alam, hindi ba? Miss Chin? Hindi po ba kayo nagkakamali? Chin Yuzhang talaga ng miss. Nakakatawa. Ang anak kong babae ba? Mali kong makikilala? Kung hindi dahil sa anak ko, di abot ang Ye Group. Kung hindi pagkatapos niyang magtapos, hindi galing sa aming kumpanya. Sumama siya sa'yo nung nagsimula kang mula-wala. Ngunit binigo mo siya. Miss Chin, hindi Tito. Hindi ko gustong iwan si Chin. paano posible yan? Paano magiging si Qin Yusheng ang miss ng Xinyu Group? Yeah, Joshu. Nakakadiri ka talaga, mga tao. Ngayon ang financing banquet ng Xinyu Group. Tanggalin ang Ye Group at Chao Group sa listahan. Opo. Miss Chow, Hindi tama. Kasalanan mo lahat yan. Unang niloko mo ako. Tinago mong miss ka pala. Chow Wanyin! Hindi ba sinabi mo na ang miss ng Xinyu Group ay kaibigan mo? Paano nangyari to? Aze, hindi ko rin alam. Gusto ko lang tulungan ka. Talaga? Kailangan muna natin makuha ang financing. Pero si Chin ay miss ng Xinyu Group. Kung ganito na ang gulo, paano makukuha? Hoy, Na-offend mo ang miss ng Xinyu Group. Alam mo ba? ngayon gusto niyo makipaghiwalay. Kinakansela natin ang cooperation. Ano? Hindi ko alintana kung ano ang ginawa mo. Bumalik ka rito ngayon. At humingi ka ng tawad sa Miss Chow. Aze. Matagal na kayong magkasintahan ni Qin Yusheng. Pero hindi ba niya sinabi sa'yo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Siyempre hindi. Paano ko naman malalaman? Ang miss ng Xinyu Group ay nagtago ng pagkakakilanlan. Niloko niya ang damdamin ng iba. Pagbabalik niya, agad nagde-declare ng hiwalayan. Ang bagay na ito, sino man ang nagsabi, kanya na iyon. 2 taon na. May napulot ka naman. At least, umayos ang paningin mo sa tao. Tama na ang pangumutya, Papa. Nandiyan pa rin si Ji Xunyang. Hindi naman outsider si Xunyang. Noon, halos magkabuhol na kayo. Papa, Ako ang may kasalanan. Hindi lang ako nagsikap ng sapat, kaya hindi na pamahal sa akin si Chin. Ayos lang. Hindi na importante ang love life nyo. Wala tayong dapat madalian. 2 taon na nga. Panahon na para bumalik ka sa sarili mong kumpanya. Tungkol naman sa Ye Group. Kung ikaw ang nag-invest ng puso at trabaho, naalala mo ba paano ka tinuruan ng Papa? Huwag kang mag-alala, Papa. Susunod ako. Ang Ye Group ay talagang kukunin namin ito. Miss Chin. Miss Chin. Sabi ng mga tao sa ibaba, ang CEO ng Yi Group. Dala niya ang mga reporter at papunta na dito. Haharangin ba natin sila?
Nanggahas pa silang pumunta. Paalis kayo sa lugar na ito. Opo. Teka. Sinasabi mong may kasamang reporter siya? Opo, miss. Pabayaan ninyong makapasok sila. Hindi siya mabuti sa akin. Hindi rin ako magpapakita ng awas sa kanya. Gusto kong makita kung ano ang kaya niyang gawin. May tapang siyang harapin ang problema ng diretsyo. Hindi ka talaga katulad ng iba, anak ko. Papa, Ipakikilala ko sa inyo. Ito ang aking anak na si Chin Yu Chang. Siya ang magiging tagapagmana ng Shin Yu Group. Narinig ko, Sabi nila, ang miss ay nag-aral sa ibang bansa nitong mga nakaraang taon. Hindi kami sigurado kung ganong galing niya. magsisimula na akong makibahagi sa pagpapaunlad ng kumpanya. Umaasa ako sa inyong patnubay at suporta. Chin, kapag ikaw na ang tagapagmana ng Shin Yu Group, hindi mo na ba ako kailangan? Miss Chin, narinig namin na matagal kayong naging magkarelasyon ni Ye Zeshu. Pero iniwanan niya daw siya dahil maliit ang pag-unlad ng Yi Group. Totoo ba ang sabi ni Miss Chin tungkol dyan? Chin, basta babalik ka lang. Tatanggapin ko ang lahat ng ginawa mo. Chin, hindi ko iniintindi ang relasyon mo kay Ji Shunyang. Basta babalik ka sa akin. Tatanggapin ko lahat. Diyos ko, hindi ko inakala na kaya gawin ni Jezexu to. So, tunay pala ang pagmamahal ni Ye Zetsu kay Miss Chin. Miss Chin, hindi siguro dahil sa yaman lang siya pumili. Hindi niya nilalaro ang damdamin ng iba, di ba? 2 taon ng relasyon. Kahit hindi naging maayos ang paghihiwalay, hindi ko inaasahang lalabas ito sa ganoong punto. Ngunit, binigyan mo siya ng pagkakataon, tapos sinasayang mo. Sasabihin ko na lang sa lahat para makita nila. Mr. G, inutusan na ng Chiao Group. Kinansela nila ang pakikipagtulungan sa atin. At nagpakawala na rin kami ng balita tungkol dito. Sigurado akong wala nang mangingibang kumpanya na lalapit sa Chiao Group. Mr. G, dinala ni Jejesu ang mga reporter. Tapos nagtungo siya sa opisina ni Miss Chin para magulo. Ano? Tumakbo sila papunta sa Shin Yu Group. Maghinahon kayo, mag-usad lang. Pasensya na po, Mr. G. Si Miss Chow nagbabanta na magpapatiwakal. Hindi ko siya nahadlangan. Ji Shin Yang, dinadalangin ko po kayo, pakawalan niyo na ang Chow Group. Akiusap lang po, pakawalan ninyo ang Chow Group. Miss Chow, ganyan ka ba humingi ng tulong? Ji Shin Yang, alam ko malaki ang impluensya ninyo. Ngunit hindi ninyo pwedeng para lang maghiganti kay Chin Yu Sheng at ginawang target ang Chow Group. Nung gabing iyon, nung ginamit ninyo ang Chow Group kontra kay Chin, hindi kayo ganito noon. Ji Shunyang. Maari akong humingi ng paumanhin kay Miss Chin. Maari ko ring isauli kay Miss Chin si Ye Chu. Noon kayong dalawa ni Ye Zexu, mahal na mahal ninyo parang dagat. O dahil pinilit kayo ng mga magulang kaya naghiwalay. Ngayon, Baka handa pa ba kayong... Hindi ganoon. Noon si Ye Shu, hindi talaga karapat-dapat sa akin. Hindi ako hinayaan niyang mabagalan. Ji Shunyang, magtiwala kayo. Putol na kami ni Ye Shu. Sig. Gusto ninyong iligtas ang Chow Group, no? Sama kayo sa akin sa Shin Yu Group. Butler Jeng. Dalhin ninyo ang mga bagay-barang doon. Chin, totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Ano ba yan sinasabi mo? Sana masabi mo rin yan mamaya. Miss Chow ang hiniling ninyo. Dinala ko na. Kung sinabi ni Ye Jushu na siya na sinayang ang pagmamahal niya, ipakita natin sa lahat kung paano siya sinayang. Hindi. Hindi ba ito... Paano hindi nakilala ni Ye Jushu kung sino ito? Hindi ba yan si Ye Zeshu? Hindi ba yan babae si Miss Chin? Mukhang si Ye Shu ang may dalawang karelasyon. Ye Jushu. Gumawa pero di umamin. Mga reporter, makikita ninyo sa mismong kaarawan ko sa hotel ng Shin Yu Group. Si Ye Chu nagdiriwang ng kaarawan ng ibang babae. At sa harap ko pa, hinalikan pa. Nanggaliwa. Malinaw kung sino ang niloko. Kitang-kita. Hindi ba ito... Siya yun. Siya ang unang dinaya sa akin. Itinago niya na siya pala ay miss ng Shin Yu Group. Hindi kami ni Chow Wan-yen ganito. Ngayon pa ba magtatalo ka pa? Miss Chow, ang relasyon mo kay Ye Zexu, pwede mo bang sabihin sa harap ng lahat? Ang minahal ko lahat ng panahon ay kayo, Mr. G. Paano magiging kay Ye Chu yon?
Miss Chow, ikaw at si Ye Zeshu talaga namang bagay na mag-asawa. Hindi ko akalain kayo pa ang manloloko ng buong harapan. Mr. G, anong sinasabi nyo? Hindi ko maintindihan. Ji-san Yang, may puso ka pa bang magtalo dahil linakaw mo ang girlfriend ng iba? Mukhang. Kayo dalawa, hindi titigil hanggang hindi nagkakagulo. Hindi ganoon. Noon araw, hindi man lang karapat-dapat si Ye Zeshu para sa akin. Hindi ako pinagsusayang ng lalaki. Mr. G, huwag kayong mag-alala. Kaya akong putulin yung ugnayan na yan ng malinis. Ano? Ye Zeshu! Anong balak mo? Wan Yin, ano ba talaga ang mangyayari rito? Hindi ba sabi mo na noon dahil pinilit kayo ng mga magulang mo kaya kayo naghiwalay? Kalmado ka. Walang relasyon kami. Wala kaming anumang relasyon. At lagi mong hinahangaan ay si Mr. G. Si Miss Chin ang girlfriend mo. Huwag mong kalilimutan. Hindi. Gusto kong ginawin mo yan sa akin. Hindi ba sinabi mo noon na kinulong ka ng mga magulang mo sa bahay kaya ka nakipaghiwalay sa akin? Oh, nung araw, ako ang hindi interesado sa'yo. Palagi akong yon. Ano? Ang pakikipagrelasyon sa'yo. Kasi nga, napag-uusapan lang. Sino nagsabing ang relasyon ay siguradong hahantong sa kasal? Ikaw mismo, suriin mo ang sarili mo. Alamin mo kung ano ang halaga mo? Ang dati mong sarili, paano ka akma sa akin? Kung hindi dahil nakita kong binubuo mo ang Yi Group at may tsanso makuha ang financing mula sa Shin Yu Group, hindi talaga kita papansinin. Wan Yin, ikaw. Mukhang malinaw na ang lahat. Ang hindi malinis rito ay si Ye Zeshu at si Miss Chow. May karapatan ka pa ba magsalita? Ikaw ay ang mataas na miss ng Shin Yu Group. Ano ba lala mo? At tinago mong pagkakakilanlan habang kasama mo si Ye Jeju. Ikumpara mo ba sa akin? Ano ba ang espesyal sa'yo? Tama na. Ang anak kong babae, hindi siya katulad mo. Noon, may dala siya na pinapapel na saranggola, isang paper crane. Dinala niya yon pauwi na parang kayamanan. Lumaki siya. Nakakita na ng maraming magagandang bagay. Kaya nga sinabi niya sa akin na gusto niyang maging kasama niya. Sinabi ni Chin sa akin na minsan daw ay nasaktan ka ng mayayaman. Kaya tinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at nakipagrelasyon sa iyo. Buong kumpiyansa niyang sinabi sa akin na kaya mong magtagumpay sa sariling kakayahan. Pero paano mo nga ba ginawa yun? Sa mga nakaraang taon, kung hindi dahil sa anak ko, akala mo ba maabot mo ang ganito? Chin! Ginamit mo ang tunay niyang puso para saktan siya. Hindi ko yon papayagan. Miss Chow, hindi lahat ay pareho. Sige. Ako na ang masama. Si Chin Yu Chang marangal at dalisay, hindi sumusuko sa makamundong bagay. May pamilyang sumusuporta sa kanya at nandyan ka pa, Mr. G, bilang tagapantanggol. Alam ko, hindi ninyo papabayaan ang Xiao Group. Kung ganun, sumama ka sa akin sa impyerno. Tatay, lumayo ka. Bitawan mo ako. Butler Jeng, tumawag ng pulis. Opo, Mr. G. Chin, ayos ka lang ba? Mas maigi pang ayusin mo muna sarili mo. Lahat tayo ang saksi. Siniraan ako ni Ye Zeshu. Sinasadyang saktan ako ni Chow Wan Yin. Ipapaliwanag ko lahat sa pulis. Miss Chin, huwag mag-alala. Hindi lang namin ito nakita ng malinaw. Kundi pati na rin ang lahat ng ginawa nila, na-record namin lahat. Ano? Maganda kang makulong. Are, dahan-dahan ka. Masakit! Hindi masakit. Tatanungin kita. Bakit mo pinoprotektahan si Xiao Wan Yin? Tatanungin kita. Bakit mo pinoprotektahan si Xiao Wan Yin? Walang bakit dyan. Nakita ko, kaya sinadya kong harangan. Ikaw. Shin Yu Jung. Huwag mong sabihing, hindi mo alam na nagustuhan kita? May sasabihin ako sa'yo. Nang magkaroon ka ng low blood sugar, ako ang nagsama sa'yo sa ospital. Ano? Alam ko na may sakit ka mula pagkabata, kaya sinadya kong dalhin ka. Pagkatapos kong dalhin ka sa ospital, tinawagan ako bigla ng kumpanya ko. Sabi nila may emergency. Kaya ako umalis muna. Alam kong nagpadala ng tao ang paaralan, pero hindi ko inasahan na yon yung may apelidong
Si Yezeshu ang nakinabang. Bakit hindi mo sinabi agad? Sino ba ang iaasahang magugustuhan mo ganyang klase ng tao? At hahanapin pa ako para i-break ang engagement. Pero noon, hindi ka rin nagsikap na pigilan ako. Chin. Naniniwala akong naiintindihan mo ako. Ang magmahal ng tao ay igalang ang kanyang desisyon. Ay ayusin ang kanyang kinabukasan. Hindi pinipigilan siyang sumubok. Ano man ang mangyari, basta bumalik ka lang sa akin. Nandito ako. Hindi ko sinasadya na paiyakin ka. Mas mabuti kung tumahimik ka na lang. Yung kasal natin, pwede na bang ilagay sa schedule? Ji Shin Yang. Hindi ko itinatanggi. Medyo naantig ako sa'yo. Pero Alam ko ang gusto mong sabihin. Gusto ko lang ng isang pagkakataon. Sig, tingnan natin ang kilos mo. Sige, purunin mo ako. Chin, Bakit nandito ka? Pinyatawag kita ngayon para sabihin sa'yo, Ye Group ay na-acquire na ng Shinyu Group. Ikaw opisyal ka ng tinanggal. Chin, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, okay? Sa mga taong ito, ang mga disenyo ng Ye Group ay lahat galing sa akin. Ako ang nagpatnubay sa lahat, kaya nakaabot ang Ye Group hanggang ngayon. Chin, nagkamali ako. Nagkamali ako. Chin, magsimula ulit tayo, okay? Ye Jushu. Dati, totoong minahal kita. Ngunit ngayon, seryoso napoput na ako sa'yo. Chin. Chin. Mula ngayon, mag-ingat ka na. Chin. Mr. G, Ang collab na ito, anong sasabihin? Walang problema. Iwan ko sa'yo lahat. Madaling kausap si Mr. G. Malapit na kaming magpakasal. Ang kontratang ito pipirmahin mo. Prenup. Mga shares. Bahay. Ibinigay mo lahat sa akin. Hindi ka ba natatakot? Natatakbo ako dala ang pera? Lalaking walang kwenta. Mga walang kwentang lalaki lang ang natatakot na gamitin ng asawa ang pera nila. Ang pera ko ay pag-aari ng asawa. Kailangan ko lang pag-isipan. Paano kita panatilihin sa tabi ko?